Dito tayo, makinig kayo dito mga motorista dahil ito para to sa inyo, labanan natin ang kapalpakan ng Metro Manila Tollway Corporation na siyang road operator ng NLEX, SLEX at iba pa. Sinabi ni Senador Wes Gatchalian na umaapila siya sa Toll Regulatory Board na tiyakin na ma-approve ang serbisyo ng road operators sa bansa bago magtaas ng toll rate. Yan, ano? Bago magtaas ng toll rate. Kasi alam nyo, ang mabigat nito, maraming kapakaan itong operator na ito, yung toll operator na ito, katulad ng cashless na yan sa mga SLEC, INLEX, na kung tutuusin sa loob lamang ng 6 na buwan, ay nagkaroon na sila ng pilot para ipatupad yung pagpapatupad ng RFID na yan, yung cashless system na yan na hindi pa pala sila prepare kaya nangyari tuloy, nagkabuhol-buhol ang daloy ng trapiko. Ngayon, ano sabi ni Senador Wes Gatchalian? Bago kayo, Toll Regulatory Board, bago kayo pumayag na magtaas ng toll rate ang Metro Pacific Tollways Corporation, siguraduhin nyo muna na maayos ang serbisyo nitong Metro Pacific Tollways Corporation. Dahil dyan, yung binabanggit natin, yung Metro Manila, Metro Pacific Tollways Corporation, ay ipakita natin, mga inutil, mga official dyan, mamaya babanggitin natin. Ngayon, nanawagan si Senador Wes Gatchalian na umaapila nga sa Toll Regulatory Board na tiyakin nyo na maganda ang serbisyo ng Metro Pacific Tollways Corporation na siyang road provider bago sila magtaas ng kanilang tollways, mga kaibigan. Ito, basahin natin ang sinasabi ni Senador Wes Gatchalian. Basahin natin, sandali lang. Ayan, basahin lang muna natin to, Itong sabi ni Senador Wes Gatchalian, toll road services must be improved before any rate hike is implemented. Gatchalian, no? Sabi ni Senador Wayne Gatchalian, urged the Toll Regulatory Board o TRB to ensure that operators of the country's major toll roads improve their services before any additional rate hike is approved and implemented. Nadinig nyo po yan? Toll Regulatory Board, kung di tayo nagkakamali dyan, ang Toll Regulatory Board Executive Director ay si Edmundo D. Reyes Jr., mga kababayan. No? So ngayon, huwag kayong pakaangkahang dyan, Toll Regulatory Board. Huwag nyong payagan na magtaas ng toll rate ang Metro Pacific Tollways Corporation dahil palpak ang kanilang serbisyo. Sobrang traffic sa SLEC, NLEX, sa lahat ng road operator na yan o sa lahat ng mga kalsada o NLEX, SLEC na inyong siniservisyohan, mga palpak. Ay pagka ganito namang sistema ng Metro Pacific Tollways Corporation, bakit hindi na lamang natin kansilahin ang kanilang kontrata? Kansilahin ng gobyerno, kansilahin ng Kongreso ang kanilang kontrata, kung ano mang klaseng kontrata yan, na meron ng Metro Pacific Tollways Corporation dahil mga palpak. Nagkakabulbul, ang daloy ng trapiko, napakamahal ng kanilang mga tollways, tapos magdadagdag na naman kayo ng toll rate. Kaya sinabi ni Senador Wes Gatchalian, ipagpatuloy natin. The TRB has approved the second tranche of toll adjustment for the North Luzon
expressway NLEX, resulting in higher toll rates of motorists starting June 4. Anak ka ng tinapay. Ha? Kayo pala dyan sa Toll Regulatory Board ay inaprubahan na ninyo ang second tranche adjustment ng bayarin sa North Luzon Expressway, mga kaibigan. Ano bang nangyayari, Executive Director Edmundo Reyes? May papakita ba natin ang mukha niyan? Sino ba ang sino bang ngayon dyan ang hepe? Tama ba si Attorney Alvin Zaragoza Carullo? Yan ba? O yan Ang Executive Director ng Toll Regulatory Board ay si Attorney Alvin Zaragoza Carullo, Executive Director. Mga inutil itong mga opisyal dyan. Nagtaas na pala kayo, pinayagan nyo na pala magtaas ang Metro Pacific Tollways Corporation sa kanilang second tranche adjustment. Pero palpak pa rin ang inyong serbisyo. Ipagpatuloy natin ang sinasabi ni Senador Win Gatchalian. Pakita natin si Senador. In the case of NLEX, motorists continue to bewail for services, no? Nagtitiis sila sa napakahinang serbisyo at the toll road. Said Gatchalian, I pass through NLEX regularly. Dumadaan siya. And I know the situation firsthand. Sabi niya, alam na alam niya. People usually complain about the faulty cashless readers, di ba? And horrified traffic, no? Yung pagiging mali-mali ng mga cashless readers na yan, hindi tama, no? Terrible yung traffic, especially during weekends or holidays breaks when there is a surge of motorists traversing the toll road, sabi pa ni Gatchalian, di ba? Lalo na pag weekend, grabe yung mga kababayan natin na pumupunta ng norte, bumabalik ng southern, pero palpak ang serbisyo nyo dyan. Ngayon, attorney, anong pangalan ni attorney? Yung executive director ng Tollway Regulatory Board, Attorney Alvin Zaragoza Carullo. Wala bang mukha yan? Naku, bakit yung pinayagan? Ayan, hindi yan. Di ba si Cesar Chavez yan? Hindi yan. Ayan po si Attorney Alvin Zaragoza Carullo. Sir. Bakit pinayagan nyo na magtaas ng second tranche ng adjustment ang Metro Pacific Tollways Corporation at palpak yung kanilang serbisyo? Sabi pa ni Gatchalian, operators of this toll road should fix their defective cashless system, di ba? Mga depektibong cashless system and implement a program that would ease traffic congestion before any rates hike is adopted, di ba? Dapat ayusin nyo muna bago kayo yung mga traffic congestion na yan, bago kayo magdagdag ng singilin. Gatchalian said he noted that motorists continue to endure vehicular bottleneck, di ba? Nagtitiis ang mga motorista sa kanilang pagta-travel dyan, bottleneck ang traffic in certain parts of toll roads, particularly in areas approaching toll boats, di ba? Pagpamalapit ka na sa yung toll boats nila, grabe ng traffic. Also, the cashless payment system of major toll roads continues to be erratic, mali-mali, contributing to vehicular build-up in certain areas. Sino mo? Dahil nga dyan sa mali-mali na or erratic system na yan, ng cashless na yan, ay nadadagdagan yung traffic. Kumbaga yung mga sasakyan ay naiipon, no? Parang mga isda na sila'y nasasakote na, mahuhuli na sila,
Ano ba nangyayari? Ha? Kaya nga dapat palagay ko baka kailangan pag-aralan ang, kontrata nitong Metro Pacific Tollways Corporation. Ayan, yan po siya. Mamaya pakita natin yung mga opisyal diyan. Baka kailangang ibalik, tanggalin na natin ito, yung kanilang serbisyo, maghanap tayo ng road operators provider, at, kung puwede nga lang ibigay na ito kay San Miguel Corporation, kay Ramon Ang. Tingnan mo yung, kaya nagkaroon tayo ng mga skyways dahil kay Ramon Ang na may malasakit siya may malasakit siya sa gobyerno para mapabilis ang, biyahe ng ating mga kababayan. Sinabi pa ni Gatchalian, Senador Gatchalian, any rate adjustment in the country's main toll roads should translate into higher service standard and better experience for motorists. 'Di ba? Yan pa sabi niya, kailangan ma-improve, yung magandang serbisyo na inyong, ipatupad, siguraduhin muna ng TRB na maayos ang pagpapalakad ng mga operator sa NLEX at SLEC bago ito magpasya ng dagdag bayad para sa mga dumadaan dito, 'di ba? Yan ang sabi ni Senador, Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Kaya nga dapat kay Senador Win Gatchalian sa iba pang mga opisyal ng gobyerno, dapat talaga tingnan nyo itong kontrata ng Metro Pacific Tollways Corporation. Bago tayo magpatuloy, tuloy-tuloy tayo, shout out muna. Yan, si Ike Gomez tutulong sa Ukraine pero di matutulungan ang mga Pilipino. Ayan, sinasabi niya, no? So, si P. Cabral, good evening. Wing Leal, shout out sa iyo. Si Sir Lino, Orsi Lilibel, good evening po, Sir Mar. Mabuhay ang Latigo News TV, shout out watching from Sydney, Australia. Sir Lino Espinosa Lim Jr., sobrang sakripisyo ng taong bayan ng panahon ng pandemya kung ginalaw nila ang budget na para sa taong bayan. Dapat lang na panagutin ang lahat ng may ginawang anomalya at kulang anomalya na naputol at kulang pa ang pananagutan na yan na ginawa nila. Kaya nasadlak ang Pilipinas sa malaking pagkakautang sa World Bank na sa ngayon ay umabot na sa 15 trillion, mga kababayan. Grabe. Kaya alam niyo, sa totoo lang, na mismanage ni Duterte ang gobyerno nung araw. Kaya nagkaganyan-ganyan tayo. Ma'am Isa de los Reyes, dagdag sa taas na naman, singilin. Pero serbisyo walang dagdag. Na sabi niya, ano ba yan? So ngayon, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Dito sa pinag-uusapan natin itong Metro Pacific Tollways Corporation na napakahina. Tingnan naman natin itong mga opisyal ng Metro Pacific Tollways Corporation. Ang Metro Pacific Tollways Corporation welcomes you, President. No? Ito na pala, may bago ng pamunuan. Metro Pacific Tollways Corporation announces transition in its leadership with the retirements of its president and CEO, Rodrigo Franco, and the introduction of his successor, Rogelio Babe Singson. Mga kababayan, no? Si Singson na pala ang bagong boss ng Metro Pacific Tollways Corporation. Itong si Singson na ito, mga kababayan, ito'y mahusay ito dahil dati itong DPWH Secretary, mga kababayan. Dati itong DPWH Secretary, pero ang tanong natin, mapapaayos kaya nito ang serbisyo ninyo dyan sa NLEX at SLEX? Effective June 2023, MPTC Chairman Manny Pangilinan announcing Singson as MPTC CEO and President to continue and further amplify the group of companies' customer-centric approach in serving its customer in over 8 expressway in the Philippines and managed to business in the ASEAN region. Public servant Singson brings a wealth experience in improving
track record in his role in both public and private service. So ito mga kababayan, itong Metro Pacific Tollways Corporation, ang head na nga nito ngayon ay si Singson na mga kababayan, Rogelio Singson. At itong Metro Pacific Tollways Corporation, ay mga may-ari pala nito ay si Manny Pangilinan, no? Na may-ari din ng Meralco, mga kababayan. May-ari din ng PLDT na ang serbisyo nga ng PLDT napaka-inutil, walang kwenta. Ha? Isipin nyo, dito lang sa ating opisina, matagal na tayo nagre-request sa kanila, tayo nagbabayad ng monthly na 3,000 mahigit para sa kanilang sinasabing brochure na 600 Mbps. Pero yung naibibigay lamang nila na Mbps dito sa ating studio ay 10, mataas na yung 15, no? So kaya dapat dito sa PLDT na ito talagang binuboykot dahil walang kwenta. Ngayon, balik tayo dito sa Metro Manila, Metro Pacific Tollways Corporation. Ang sinasabing may-ari nga nito ay si Manny Pangilinan, mga kababayan. Pero, ang alam natin, meron pang mas mataas kay Manny Pangilinan, no? Kung sa bagay, magkakaroon na ng ika nga ay provision, magkakaroon na ng charter change sa 1987 na Constitution. Ang gagalawin ay ang economic provision na kung saan magkakaroon ng pagmamayari ng mga negosyo ang mga foreigner sa ating bansa na sinasabing para sa negosyo at kapakanan ng mga Pilipino na magkaroon ng job opportunities sa ating mga kababayan. Ang may-ari nito ng PLDT, ang pinaka-big boss itong PLDT, itong Metro Pacific Tollways Corporation at iba pang TV station. Itong, kung di tayo nagkakamali, si Anthony Slim. Kilala mo ba ito? Sir Lino Espinosa Slim Jr.? Ito daw yung talagang big boss ng lahat ng kumpanya ni Manny Pangilinan, si Anthony Slim ng Indonesia. Correct me if I'm wrong. Yan, Sir Lino, pakisagot mo kung tama ako. Si Ma'am Yesa de los Reyes, hay nako, talaga ang mga karsada na yan, pasakit sa tao pag bara-bara ang dadaan, dapat magdagdag sila ng kaayusan sa toll booth, wag puro palpak ang serbisyo. Yan, di ba? Ay talagang papaano mo hindi mo ito babanatan dahil maging si Congressman Edgar Ramirez Sarmiento ay nagpahayag na rin ito na dapat ayusin ng Metro Pacific Tollways Corporation at ng Toll Regulatory Board na bago ipatupad ang cashless system sa NLEX at SLEX ay dapat talaga pag-aralan muna maigi. Kasi sa ibang bansa, sa basta sa ibang bansa, bago nila ginawa yung cashless system na yan, bago ipatupad yung mga RFID na yan, ay talagang inabot sila ng 1 taon na pag-aaral bago nila ipinatupad yung cashless system na yan. Kasi kadalasan, pumapalpak yung yung machine nila dyan, hindi nakakabasa ng maayos, kaya nagkabuhol-buhol ang daloy ng trapiko sa NLEX at SLEC na yan, mga kababayan, no? Meron pa lang silang 8 expressway, 8. Sabi dito, customers in over 8 expressway in the Philippines and manage its business in the ASEAN region. Di ba? 8 pa lang expressway sa ating bansa ang hawak nito. Ano-ano kayang mga expressway ito sa bansa natin ang hawak nila? 8 pala, mga kababayan, ha? Ang direktor, ha? Ang direktor ng NLEX, ito ang direktor niya, executive director niya, si Attorney Alvin Aragusa, ang Aragusa Carullo, executive director po yan ng Toll Regulatory Board. So ang hawak ng itong Metro Pacific Tollways Corporation ay katulad ng NLEX, EasyTex, SLEX, CaviteTex. Naku po. Sus Marasep. Ilan na yan? 8 eh. NLEX, EasyTex, SLEX, CaviteTex. 4 pa lang. 8 pa lang hawak nila.
expressway all over the Philippines, mga kababayan. Napakalaki pala ng negosyo nitong Metro Pacific Tollways Corporation ni Manny Pangilinan, na sila din ang may-ari ng TV station. Ano pa ba? Itong palpak na serbisyo ng telco provider na PLDT, sila din ang may-ari. Ano pa? At itong Metro Pacific Tollways Corporation na siyang road operator ng mga expressway sa NLEX, SLEX, EasyTex at Cavitex, mga kababayan. Ako, ay 8 pala yan. Sir Lino Espinosa Lim Jr., it is an open book. Manny Pangilinan had an infusion of money to his companies. They call it OPM. OPM. Other people money, Kamar. Other people money. Yan, di ba? Talaga naman, ano? Pero sa ating impormasyon, meron pang mas mataas kay Manny Pangilinan, Sir Lino Espinosa Lim Jr., hindi tayo nagkakamali, si Anthony Slim ng Indonesia. Paki-correct me if I'm wrong. Ano pa bang mga hawak nito? Luzon Spine Expressway Network, kasama ba yan? Hindi yan. Hindi yan. So ito, mga kababayan, kaya natin tinalakay ito kasi si Senador Wes Gatchalian, nanawagan na sa Toll Regulatory Board na dapat wag nyo aprubahan ang second tranche ng adjustment ng toll rate sa mga expressway dahil palpak naman ang inyong mga serbisyo. Metro Pacific Tollways Corporation, Mr. Manny Pangilinan at si Attorney Alvin Aragusa Carullo, Executive Director ng Toll Regulatory Board. Ano ba yan? Yung hawak nila, NLEX, EasyTex, SLEX, ako po, dami, Cavitex, NAIAX, T-Flex, MCX, C5, South-Link Expressway, mga kababayan. Napakarami pala. Napakarami pala ng hawak nitong Metro Pacific Tollways Corporation na pag-ari ni Manny Pangilinan. Halos sila na lahat. Sila na may hari ng mga expressway na yan. Sila na ang nagpapatakbo. Sila na ang operator. Sir Lino Espinosa Lim Jr., siya nga yung na-infuse ng malaking pera, si Anthony, which makes him the major investor, di ba? Siya talaga ang big boss, mga kababayan. Si Manny Pangilinan, ano lang yan, in-appoint lang yan na Chief Executive, CEO, Chief Executive Officer and President, no? Chairman, siya yung chairman, pero mayroon pang mas mataas sa kanya si Anthony Slim ng Indonesia. Kaya nga siya yung talagang major investor dyan, mga kababayan. Ano lang yan, nilagay lang dyan yan kayo dyan sa Metro Pacific Tollways Corporation. Dapat ayusin nyo ang inyong serbisyo, mga palpak, sa ating mga senador, congressman, dapat silipin ninyo ang kontrata ng Metro Pacific Tollways Corporation. Baka naman pwedeng ibigay na natin ito sa mga road operator expert, no? Katulad ni Ramon Ang na napakagaling, siya yung nagpatayo ng Skyway ngayon dito sa ating bansa. Diyan, magmula diyan sa Balintawak papunta doon sa papunta ron lagpas ng Parañaque. Napakabilis ng daloy ng trapiko. Pati papuntang sa may pier, meron na rin ngayon Skyway, mga kababayan. Malaki ang tulong. Wala tayong nakikitang problema. Pero bakit itong mga Metro Pacific Tollways Corporation ito, puro palpak yung kanilang serbisyo. Dahil nga dyan sa cashless system na yan, hindi pa nga matino yung kanilang ginawang pag-aaral dyan. Ginawa agad nilang cashless Kaya tuloy nagkabulbulan dahil yung trapiko. Kasi yung iba, hindi makadaan, meron kang RFID, may laman yung card mo, pero pumapalpak yung machine, hindi mabasa, hindi ka makatuloy-tuloy.
tuloy. Nakikita natin diyan, umaatras pa yung mga iba, eh. Kaya nga sa halip dire-diretso ka na, abay, nata-traffic tuloy. Ah, Lino Espinosa Lim Jr., the man behind the man, 'di ba? Talaga namang, "Oh, sir, ito pa yung Meralco, isa pa 'yan." Sus Mariosep, napakarami na ninegosyo nitong si Anthony Slim na ito, ah, at ni Manny Pangilinan na ito, Meralco sila rin. Binawi talaga nila ng gusto yung kanilang abono nung panahon ng pandemya sa mga, electric bill nila, 'no? Magugulat ka na lang 'pag nagreklamo ka, puputulan ka ng kuryente, mawawalan ka ng kuryente. Kaya dapat silipin ito ng mga senador, silipin ito ng mga congressman, itong palpak na serbisyo ng kumpanya ni Manny Pangilinan, mga kababayan. So, 'yan attorney, pakita natin si attorney. Si Attorney Alvin Aragosa Carullo, Executive Director ng, Toll Regulatory Board. Pinayagan niyo na agad, na magtaas ng second tranche ng adjustment ng toll rate, yung, Metro Pacific, Tollways Corporation na 'yan. So, dapat tingnan ito ng mga congressman, ng mga senador, busisiin ang kontratang ito at kung kinakailangang, gawan ng paraan kung paano ibigay sa ibang mahusay na road, operator, expert katulad ni Ramon Ang, mga kababayan. Abangan natin 'yan, babalikan namin kayo pagka palpak pa rin ang inyong serbisyo, ang aming programa ay lagi kayong gigisingin para kayo ay magising sa inyong pagkakatulog, Kasi talaga lahat tayo dito apektado tayo, tayong mga, Pilipino dito sa Pilipinas. Dahil isipin mo 8, 8 ang expressway na hawak ng mga Metro Pacific, Tollways Corporation na 'yan. Hindi biro 'yan, Diyan tayo dumadaan pating mga senador. Diyan dumadaan congressman, mga lahat na. Tayong mga may sasakyan diyan dumadaan kaya dapat pagbutihin ng Metro Pacific Tollways Corporation yung kanilang serbisyo na 'yan. Dahil sa ngayon palpak at nananawagan si Senador Wes Gatchalian na huwag kayong magtaas ng, paniningil. Hindi niyo pa nga naayos sa inyong serbisyo. Singil na kayo ng singil, 'di ba?